biyaya at pagpapala ni Amang Iskopos ay sumasa atin sa umagang ito. Maraming salamat po, Amang Iskopos. Hali kayo at magliwanagan tayo. Gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busila sa kaputihan. Amen. Amen. Ayon sa aklat ng Diyos sa kanyang lingkod na si Isayas, Propeta Isayas, Kabanatang 1, talatang 18. Uulitin ko mga kapatid. Hali kayo at magliwanagan tayo. Gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busila sa kaputihan. Alam natin na ang lahat gusto ay magtagumpay sa harapan ng Diyos. Amen. At alam din natin na tayo'y mga makasalanan na Kanyang dinatnan. Amen. Hinanap natin ang Diyos sa iba't ibang pamaraan, lalo na sa mga karamdaman ng pisikal na katawan. At nasumpungan niyo ang Diyos sa piling ni Amang Iskopos. Amen. Sapagkat dumarating ang araw at ngayon na nga na hinahanap ng Ama sa kanyang mananamba na siya'y sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa kanyang mananamba, ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Alam natin na ang pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan ay aming pinapahayag na sa inyo ay ang pagtanggap sa pangalan ng Espiritu Santo. At ang pangalan ng Espiritu Santo ay Iskopos. Hindi bilang Panginoon, kundi bilang ating Ama. Upang matupad ang dasal na itinuro ng Panginoong Hesus. Kung kayo ay mananalangin, ganito kayo mananalangin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang pangalan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang pangalan. At ang pangalan na inilihim ng 2,000 taong mahigit ay inihayag sa atin sa wakas ng panahon ito. At yan ay hindi likhang isip ng tao, hindi gawa-gawa ng tao, kundi ito ay kalihiman ng Diyos na inihayag sa atin sa wakas ng panahon ito. Upang ang mga patay ay mabuhay, kailang hanapin ng Diyos na nagbibigay buhay. At nasumpungan niyo si Amang Iskopos sa pamagitan ng paghahanap ng kalunasan sa inyong mga pisikal na katawan na may karamdaman. Ngunit, hindi lamang pisikal na katawan natin ang may karamdaman. Ang ating isipan ay may karamdaman din. Ang ating damdamin may karamdaman din. Ngunit hindi natin pinapahalagahan kung paano gagamutin yung karamdaman ng isipan at karamdaman ng damdamin. Ang atin lang hinahangad, gumaling ang nararamdaman na maselan sa katawan, sa pisikal. Karamdaman sa isip, karamdaman sa damdamin, karamdaman sa pisikal. Isa lang ang makapagbibigay ng kalunasan. Ang Diyos na si Amang Iskopos. Pag sinabi nating Diyos, ang ating pag-uusapan hindi literal, hindi material, kundi espiritual. Pag sinabing espiritual na gamot, paglapit sa Diyos. At paglapit mo sa Diyos, makinig ka sa Ebanghelyo, sa aral at turo ng Ama,
sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang bagong tipan. Sa panahon ni Moises, ang lumang tipan para sa mga Israelita. Ngunit sa panahon ng mga Hudyo, ginamit ng Diyos ay si Jesus bilang ito ang kanyang anyot larawan, bilang espiritong hindi nakikita, ngunit naramdaman. Kaya't si Kristo ang anyo at larawan ng Diyos na hindi nakikita. Kaya't nakikita niyo ang larawan ng Panginoong Jesus? Ay. Huwag nating kakalimutan, mga minamahal na kapatid, na ang espiritu na sumasa atin ay ang espiritu ni Jesus na ating Panginoon. At siya ang nagpapaalala ng lahat ng mga itinuro niya nung siya maging tao sa gitna ng mga Hudyo. At nakasulat yan, mga minamahal na kapatid, sa aklat ng Juan, kabanatang 14, sa talatang 26, ay ganito ang sinasabi. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalaala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Bakit pinapaalala ni Amang Skopkus ang lahat ng sinabi ng Panginoong Jesus? Sapagkat hindi natin napahalagahan ang Ebanghelyo ng Panginoon na iniwan sa balat ng lupa, na isinulat sa 27 aklat, mula sa aklat ni Mateo hanggang sa aklat ni Juan the Beloved, ang Apokalipsis o Revelation. Hindi natin yan napahalagahan. Ang napahalagahan natin ay ang turo lamang ng tao. Ang turo ng mga prayer na itinuturo pa rin ng mga kaparian ng Vatican. At maliwanag na inuulit ko sa inyo, kasama na ipinahayag ng Diyos na si Amang Skopkus nang siya'y bumaba noong Pebrero 1, 1966. Lahat ng sekta na aking dinatnan sa balat ng lupa, lahat ay Antikristo. At sinabi rin ni Amang Skopkus, ako ay hindi na nananahan sa malalaking templo. Ako ay hindi na nananahan sa magandang templo, pagkat ako'y pinagbubundatan na lamang ng tiyan at pinagpupunuan ng bulsa. Kaya tinapos ni Amang Skopkus ang ikalawang misteryo noong Pebrero 1, 1966. At June 24, 1967, inihayag niya na unang-una ang kanyang banal na pangalan na inilihim ng mahabang panahon, upang ang pangalang ito na kanyang inihayag sa ating panahon ay huwag nang makalakal. Sapagkat kung kinalakal ng mga bulangguro ang pangalan ng Jehova, lalong kinalakal ang pangalang Jesus ng mga bulangguro. Ngayon, sa loob ng ministeryo at ilaw ni Amang Skopkus sa patnubay ng kanyang banal na espiritu na sumasa atin, walang bayad ang lahat ng serbisyo. Anuman ang gawin natin sa ating kapwa, huwag tayong hingi ng anumang kapalit o kabayaran, sapagkat ang Amang nasa langit, si Amang Skopkus, ang siyang magbibigay sa inyo at gaganti. Ang sabi rin ng Panginoon, ang ipinagkaloob ng walang bayad, ipamahaging walang bayad. Iyan ang dahilan. Kaya hinatulan na ni Amang Skopkus ang sanlibutan ito. Bilang hukom na dumating, ay hinatulan niya lahat ng sekta ay Antichrist. Lahat ng sekta, puro pagbubundat ng tiyan at pagpupuno ng bulsa ang ginagawa. Ginagamit lamang ang pangalan ni Jesus at ang katuruan ng mga prayer upang magbundat ng tiyan at magpuno ng bulsa. Dapat na itong matigil.
Ngunit kanino magsisimula ang pagtigil ng pangalakal sa pangalan ng Diyos at sa Ebanghelyo? Sa atin na mga tumatanggap kay Amang Iskopkos upang sumamba sa Espiritu at sa katotohanan ang magtuturo. Ngunit ano ang ituturo ng walang alam? Ano ang ituturo ng walang nakikinig? Hindi nakikinig. Nakikinig ba kayo? Hindi lahat ng nakikinig natututo. Mayroong nakikinig, napakinggan sa kanan, labas sa kaliwa. Ang tunay na nakikinig, napakinggan ng kaliwa at kanang tainga, timok sa isip, lagay sa puso. Hindi nakita ang batas, nakita lang. Pero hindi alam paano ang gagawin. Pag nabasa niyo ang batas malinis, anong gagawin? Isa sa pamuhay. Isa sa pamuhay. Lahat tayo ay mga patay. Nandatna ni Amang Iskopkos noong Pebrero 1, 1966. Ang liwanag ang ating dasal na sumasampalataya. Doon magmumula at paririto at puhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sinong patay ang bubuhayin? Lahat ay patay. Sabi ni Amang Iskopkos nang siya bumaba, ang dinatnang ko ay daigdig ng mga patay. Kaya siya bumaba upang buhayin ang mga patay. Alin yung namatay? Ang ating pananampalataya ay patay nang siya bumaba noong Pebrero 1, 1966. At mabubuhay lamang ang mga patay kung susunod sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Mananatili kang patay kung susunod pa rin ay sa turo ng tao lamang, sa turo ng mga prayle. Kailangang sumunod tayo ay sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus na ipinapaalaala ngayon ni Amang Iskopkos upang ang hindi natin natutunan ay matutuhan ngayon sa ating pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan. Sa pangalan ni Amang Iskopkos ay mabubuhay ang mga patay. Kung may pandinig kayo, dinggin niyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Taas ang kamay ng mga iglesia. Maliwanag na po na tayong lahat na naniniwala kay Jesus ay iglesia ni Kristo. Mananampalataya ni Hesus Kristo. Ngunit, hindi lahat ay pwedeng sumangkap sa banal na katawan ni Kristo. Ang tinatawag na banal na katawan ni Kristo, ang lahat ng sasakap diyan dapat banal din. Pag hindi mo na paging banal ang iyong sarili, hindi ka pwedeng sumangkap sa banal na katawan ni Kristo. Ang pwede lamang sumangkap sa banal na katawan ni Kristo, ang susunod. At ang susunod, hindi lamang kaligtasan ng kaluluwa ang iyong makakamit. Bibigyan ka pa ni Amang Iskopkos ng dakilang gantimpala. Ang dakilang gantimpala ay ang katawang panglangit. Katawang panglangit na hindi na makatitikim ng kamatayan sa anumang uri ng pamamaraan. Pero bakit kayo laging napunta kay Elder Marites? Kalala. Di ba para pagalingin lang yung karamdaman ng inyong pisikal? Yes or no? Opo. Oo. At dahil diyan, nakalapit kayo kay Amang Iskopkos. Pero may karamdamang dalawa na dapat gumaling. Ang karamdaman ng isip at karamdaman ng puso. Ang damdamin. Emotion. Pagka ang iyong pag-iisip ay laging masama, karamdaman yan. Pag ang iyong damdamin ay laging masama, karamdaman din yan.
Kaya hindi lamang yung pisikal ang may karamdaman. May karamdaman ang isipan, thinking, pag-isip. May karamdaman ang emosyon, damdamin. Pero ang gusto niyo lang gumaling yung pisikal. So naiiwan yung dalawa. At isa lamang ang solusyong gamot diyan sa kagalingan ng pag-iisip, kagalingan ng karamdaman ng damdamin, at karamdaman ng ating pisikal na katawan. Isa lang, ang makapagpapaling diyan ay espiritual. Pag sinabing espiritual, paglapit sa Diyos. At kayo nandito sa piling ng Diyos. Ngunit, hindi gagaling ang inyong karamdamang kaisipan at karamdaman ng inyong emosyon kung hindi nyo ito pagsisikapan. Ang pwede nyo lang makamit bilang habag ng Diyos, yung karamdaman ng inyong pisikal. Bakit masakit ang likod? Bakit hindi gumitaas ang kamay? Sino nagpapakahirap? Ang kasangkapan. At pagka kayo hinihipo ng kasangkapan, sarap na sarap kayo. Yes or no? Yes. Yes. At matiga ang kasangkapan. Si Elder Marites Mahalan. At kaya rin nila natagpuan si Amang Iskoptos dahil din sa karamdaman ng kanyang kabiyak. Bukol sa lalamunan. Pinagaling ni Amang Iskoptos. At nang gumaling ang kapatid, isang himala. Siya ang nag-offer na ang kanyang tahanan na twin house ay ipagkaloob kay Amang Iskoptos para maging sanctuary. Na kung saan ay mahal na mahal nyo every Sunday na kayo pupunta roon. Walang masama. Kaya pinabigyan ko kayo kahit once a month lang dito. Sa malas, barangay, once a month din lang. Dahil hindi ko kayo pwedeng biglain. Dahil gusto nyo laging pupunta kay Elder Makalalan. Amen. Amen. Na para bang pagka nahipo kayo ng kamay ni Elder Makalalan, ay magaling na kayo. Makita nyo lang si Elder Makalalan, magaling na kayo. Para si Sister Esmeralda, laging masakit, masakit. Nakita siya, diba? Ay, magaling na ako, Sister. Ayan. Tandaan nyo mga kapatid, saan nakatuon ang isip? Sa kagalingan lamang ng physical na katawan. Ngunit, hindi mo naramdaman yung karamdaman ng iyong isip at karamdaman ng iyong damdamin. Emotional. Naging emotional ka. At ang karamdaman yan ay Diyos lang ang higit na nakakaalam paano pagagaling. Amen. Lalo na sa ating may hirap. Walang pambayad sa doktor. Kaya hanap natin albularyo. Libre. Pero sabi ko sa inyo, hindi albularyo si Elder Makalala. Siya'y pinakasangkapan lang ng Diyos. Ang nagpapagaling sa inyo ay ang Diyos na siya Amang Iskoptos sa pamamagitan ni Elder Marites Makalala. Ang Diyos ang nagpapagaling, hindi ang tao. Kung si Elder Makalala, si Elder Isabel Tenorio, ang iba pang mga kinakasangkapan ay ginagamit sa pagpapagaling ng pisikal na katawan. Kami na mga ministro ang nagpapagaling naman sa inyong karamdamang kaisipan at karamdaman ng damdamin. Thinking and emotion. Pagka ikay emotional, karamdaman yan. Maramdamin ka, that's an illness of your heart, of your emotion. Kaya, huwag lamang ang kaludasan ng pisikal na karamdaman ang inyong hangarin. Kailangang hangarin nyo rin ang karamdaman ng isipan at karamdaman ng inyong emosyon, damdamin. Maliwanag ba mga kapatid?
Ang gamot sa karamdamang kaisipan at karamdaman ng damdamin ay ang salita ng Diyos. At ito ang inihayag sa inyo ng mga ministro. Sapagkat ang mga ministro, ang mga saserdote, ang binigyang karapatan ni Amang Iskopkos para sa pagpapagaling ng inyong mga karamdamang kaisipan at karamdamang pangdamdamin. Emosyon. Ngunit, si Elder Marites Makalalad, Senior Elder Isabel Tenorio, sila'y ginagamit para sa karamdaman ng pisikal. Ngunit, kapag gumaling ang iyong karamdaman ng isip at gumaling ang karamdaman ng iyong emosyon, madaling lalong gagaling ang karamdamang pisikal. Lalong madaling gagaling. Bakit? Sapagkat kaya gumaling ang iyong isipan, karamdaman ng isipan at karamdaman ng iyong emosyon. Dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Ano yung kapangyarihan ng Diyos? Ang aral at turo, ang ebanghelyo ng Diyos, ng Panginoong Hesus ay kapangyarihan. Kapangyarihan na luludas sa inyong kamangmangan, isip, na walang alam, damdamin na laging bugso ng damdamin ang nananaig, kahit masama, ibubuka ang bibig. Pag bumuka ang bibig, masama rin ang espiritu lumalabas dahil sa karamdaman ng isip at karamdaman ng damdamin. Kaya dapat gumaling lahat para magtagumpay at makamit ang dakilang gantimpala. Kinakailangang mapagtagumpay inyong pagalingin ang tatlo. Ang inyong pag-iisip, ang inyong damdamin, at ang inyong pisikal. Ay isa lang ang gamot, ang Diyos. Lumapit kayo sa Diyos. Pag Diyos ang pinag-uusapan, we are talking about spiritual. Mga aral na nakapagpapabanal. Mga karunungang nagpapabanal. Mga kaalaman, talinong nagpapabanal.